So, welcome back sa video ko, no? Yung project natin ngayon, gagawin nating dual fan ang radiator ni Yume. Kasi alam niyo naman, notorious ang KTM sa overheating dahil sa nakikita niyo itong exhaust na to. Tingin ko ito yung dahilan eh. Kasi sobrang init, nakadikit pa siya sa makina. Imbes na pababa na siya ng ganun, iikot pa dito sa head makina. Nagkakos din yung overheating ng pagkasira o pagkasabog ng head gasket nitong makina. So, simulan natin. Ciao! So, ang unang procedure ay tanggalin itong cover. Meron niyang 4 na Allen bolts, which is ito, isa, tsaka yung isa dito. Tanggal ko na kasi. Dito dito yan, natanggal ko na eh. So 4 lang yan, kabilaan. Then after nyan, i-drain natin yung coolant. Palitan na rin natin para bago lahat, di ba? Okay. So sunod naman natin tanggalin itong araro nya. Paano siya tanggalin? Ito, kabilaan yan. Tanggalin nyo to. Itong bolt na yan. Allen din yan, kabilaan. Tapos itong bolt na to, dito yan, Allen din. Okay, so yan, natanggal na. May tips nga pala ako para sa mga beginner na tulad ko, para hindi magkalito-lito yung mga tornilyo. Ang ginagawa ko ganito, pagkatanggal ko, nilalagay ko ngayon kung saan sila tinanggal, para hindi ka maglagay sa Tupperware o sa pan na mga tornilyo na sama-sama. Ang mangyari kasi may tendency na malito ka. Paano kung magkaibang haba pala yon, tapos nilagay mo dun sa isa, di nalintikan na yung makina mo, o kaya yung kung ano man yung nilagay mo dun, o ano man pinagkakabitan ng fairings. So ang ginagawa ko, ito yan, katulad nyan, hindi ko fulling tinatanggal, o kaya binabalik ko dyan kung saan sila tinanggal para hindi ako malito. Beginner moves pero it works, di ba? Okay, next step. Ang gagawin naman natin is i-drain natin yung coolant kasi papalitan din naman natin at tatanggalin to. So, paano i-drain yung coolant? Ito. Nakikita nyo tong water pump. May drain plug yan dito. Dito natin tatanggalin. 8mm to eh. Okay. Since wala akong drain pan, gumawa ako ng makeshift lang na sa galon. Buti nga, hindi ko tinapon yung mga galon na ginamit sa alcohol. Ayan na. At least, malaki to. Ilang litro yung sakop na ito. Okay. So, another tips ulit. Para hindi tumagas agad, pagkalat o sumabog tong pagkakadrain, huwag nyo muna bubuksan to, pati yung sa reserva. Hayaan nyo lang nakabukas ng cap. Pakita ko sa inyo kung bakit. Yan, dahan-dahan lang. Diba? Unti-unti lang siya. Unti-unti lang siya. Ngayon, unti-unti mong buksan itong radiator cap. Since naka paddocks tayo, ang mangyari pala, tumutulo to. So, dito tayo sa reserva, magbubukas. Para unti-unti lang siyang magos ng ganyan at hindi sumabog. So ito, unti natin buksan. Tingnan natin ang mangyari. Yun. Ayan, binuksan ko na yung radiator cap. Ay, yung reserva cap. Okay, wait lang. So yun na, na-drain na natin lahat. Ngayon, ibalik na natin yung
drain plug. Kasi magwa-wiring na tayo dito sa radiator natin. I-modify na natin to into dual fan. Okay. Kunti lang ng ano niya. Ang coolant niya. Okay, sige. So, next step, tanggalin na natin tong radiator mismo. So, may mga water inlets or mga water tubes dito. Tatanggalin natin to. Tsaka doon sa kabila, meron dito sa taas. Ngayon, para matanggal din yung radiator, tatanggalin natin itong mga bolts na to. 1, 2, 3, and 4. Nandito sa kabila. Okay. Ito yung mga may hirap na part. Itong pagtanggal ng mga hose ng coolant. Kasi bawal mong butasin yan. Bawal mong madamage yan. Kasi pag nabutas mo yan, mag-a-adjust ka. Paano kung kapos? Piligan na naman ng bago. Then ito nga pala yung ano niya, yung wiring niya. Okay. Pula positive. Black negative. So tanggalin muna natin, then mag-wiring tayo. Okay. So yun nga, natanggal ko na. Ang gagawin ko dito is lilinisan ko muna, then i-wiring. Gagawin kong dalawang fan. Ayan, isa lang kasi siya. Ayan, pagkatapos kong gawin dalawang fan to, i-modified, lilinisan ko na rin tong makina kasi madumi. Para isang gawa na lang. Okay. So itong radiator fan, may tatong bolts yan. Ito, ayan, tsaka ito. Tanggalin lang natin, then linisan natin yung radiator muna. So hindi ko mabrush maigi, kaya ipe-pressure wash ko. Labas muna tayo. At the same time, bibili na rin ako ng distilled water. Panlinis. Gamitin natin sa ibon. Nandun, naka-plastic pa. So, kakabalik ko lang. Nakabili na rin ako ng distilled water. Tsaka, na-pressure wash ko na rin to. Wala nang langib-langib. Wala nang mga debris dyan. Kaya good na. Pwede na mag-wiring. So, bali ang gagawin natin. Itong blue kasi ang positive, then negative tong black. Then itatap natin itong dalawa. Tapos gugupitin natin to. Kasi ito ang kailangan natin na sakit. Yung blue dito sa red, then yung black dito sa black din. Okay? So nilagyan ko ng malaking shrinkable tube dito. Tsaka itong maliit na wires, lalagyan din natin ito. Para safe na safe at hindi matanggal. Okay? So nga pala, bago makalimutan, maglagay kayo ng space dito na malawak. Kasi dito yung isa sa mga coolant hose. Kailangan natin lagyan ng space para hindi tumama dito. Nga pala, yung bracket na ginawa ko, ito yung manipis lang. Ganito lang siya. Sa shop na lang kayo bumili. Kasi yung nabili ko online, makapal eh. Kaya ayan, pinutol ko yung itong kaperaso. Then, nagkabit ako ng bolts na maliliit. Ganito. Ayan, adjust lang ng konti. Basta may space dito, okay na yan. Then, proceed to wiring na tayo. So, ito okay na. Natap ko na yung wires. Di na masama para sa newbie. DIY lang. Ito nga pala yung gamit ko. Tsaka nilagyan ko ng shrinkable tubes. Then, itong mga bolts na to, sinecure ko ng Loctite. Para, syempre, alam mo na, ma-vibrate. Double bolts. Ito, double bolts. Ito naman mga wala yan. Kasi yan yung stock. So, ayan na. Kapitan natin. Okay, so nilinisan ko muna yung makina. Then, ikakabitan natin yung radiator. Tapos, ipapaikutin na natin. Linisin na rin natin yung buong cooling system niya. So, tara. So, dito tayo sa Mablay. Diyan. Dapat kasi hindi ganun kakapal yung yung pagkakabalot na itong wiring. So, ang mali ko, kinapalan ko kasi para secured na nga. Kaya ngayon, pinilit ko na lang ipasok dito sa chassis. So far, wala namang gasgas ng wire. Ayan, wala naman. Kaya goods na to. Okay. Nagasgasan lang yung
pintura. Pero okay lang yan. Pintura lang yan. Sprayan ko na lang ng deras. Okay, kapitan natin. So, ito yung sinasabi kong dapat may space kayo. Saktong-sakto lang yung space na binigay natin para makalusot tong coolant hose. So, ayan, nakikita nyo. Malaki pa yung spasyo para mailusot to. Kaya reminder lang. So, okay. Nakabit na natin yung dual fan na radiator natin. Wala namang sabit. Chinek ko doon. Pati sa kabila, okay naman. Goods na goods. So, next video natin, ano na natin yung coolant. Linisan na muna natin yung system, kaya may distilled water ako. Ayan. Tapos, palitan na natin ng coolant. Okay na. Thank you. Yung mandar yung radiator fan, kabilaan. Napapaba niya kagad ang 2 bar.